Dumating na ang oras para makita kung ano ang itsura ng mga karakter ng Zootopia sa totoong buhay. At kakaiba talaga sila, kaya maghanda dahil hindi lahat ay kasing cute ng nasa pelikula. Simulan natin sa mga pangunahing tauhan. Si Judy Hopps ang pinakapalakaibigang pulis sa Zootopia. Pero kahit na siya ay maliit, napakabilis at napakaliksi niya. At ito ay dahil siya ay pangunahing base sa dalawang uri ng kuneho. Una, meron tayong European na kuneho na mabilis at maliksi. Gaya ni Judy kapag siya ay humahabol sa mga masasamang loob. Pero para magmukha siyang mas mabalahibo at kaakit-akit, ginaya rin nila siya sa isang cottontail rabbit. Mula sa dalawang kombinasyong ito, dito ipinanganak si Judy Hopps at kung hindi nyo alam, ang apelido niya ay isang tuwirang biro tungkol sa mga kuneho dahil ang Hobbs sa Ingles ay nangangahulugang tumalon kaya parang ang pangalan niya ay Judy. Little Hopps, kailangan din nating talakayin ang ukol sa mga itim. Alam natin na si Wild ay isa sa pinakamatalino at mahiyaing karakter sa Zootopia at nahihirapan siyang ipahayag ang nararamdaman niya. At ito mga kaibigan ay hindi lang basta-bastang mga katangian na napili lang. Hindi! Ang gwapong maliit na lobo ay may parehong mga katangian ng kanyang uri sa totoong buhay. Siya ay base sa pulang lobo, ang pinakakaraniwan at pinakalaganap na lobo sa buong mundo. Sobrang talino nila at hindi nila masyadong gusto ang tungkol sa pamilya. Mas gusto nilang mamuhay na kasama lang ang kanilang asawa. At ayun, hindi siya nagpapadomestika. Doon galing ang apelido niyang Wild na pwedeng mga hulugang mailap sa Ingles. Ngayon, pag-usapan natin ang natatanging karakter na si Jesus ang Butiki. Bukod sa pinaalala niya si Rango, gusto kong sabihin na hindi lang siya basta nakabase sa kahit anong reptilya. Ang karakter na ito ay hango sa Green Basilisk, isang butiking matatagpuan sa Timog Mexico at ibang bansa sa gitnang Amerika. At bakit nga ba ito espesyal? Kayang tumakbo ng nilalang na ito sa ibabaw ng tubig dahil sa bilis ng kanyang mga paa na parang himalang biblikal kung saan naglakad si Jesus sa tubig. Kaya tinatawag ito ng mga tao na butiking Hesukristo. Kung napansin nyo sa pelikula, Meksikano ang nasyonalidad nito. Pero bakit nga ito ginawa ng Disney? Talagang dito siya nakatira sa Mexico. Bukod pa rito, ang pangalang Jesus ay talagang sikat sa Mexico, kaya bagay na bagay ito para sa karakter na ito. At pagkatapos, meron tayong Elephant Seal. Ang karakter na ito ay isang lokal na negosyante sa pamilihan ng marshlands. At sa totoo lang, isa siya sa pinakamalalaki at pinakamaiingay na hayop sa karagatan. Ang mga lalaking elepanteng dagat ay maaaring tumimbang ng 4 na tonelada kasing bigat ng maliit na truck at may malaking ngusong parang trompa kaya tinawag silang ganun kapag sumisigaw. Parang umuungal na elepante ang ingay kaya isipin mo kung gaano ito kalakas sa tabing dagat. Tuloy tayo sa mga pinakamayabang na karakter sa buong pelikula, ang pamilya Lynxleys. Ang pamilyang ito ay hango sa Canadian Lynx, isang mabangis at eleganteng pusa na naninirahan sa mga lugar na may niebe. Ang kanilang matutulis na mga tainga ay may itim na mga hibla, parang wifi antena para matukoy ang kanilang mga biktima. At ang kanilang malalaking mga paa, para itong mga snowshoes, kaya nilang maglakad ng hindi lumulubog. At kung nagtataka kayo, hindi sila nilalamig. Sapat na makapal at mahaba ang kanilang balahibo para kayanin ang sobrang lamig. Yung nilagyan sila ng sweater sa pelikula ay parang nilagyan mo ng parachute ang isang agila. Pero iwanan na muna natin ang kayabangan para pag-usapan si Dr. Foosbee, ang magiliw, malambing at matiising therapist na ito. Siya ay inspirasyon mula sa quokka, ang hayop na tinaguri ang pinakamasaya sa mundo. Ang mga maliliit na ito ay nakatira sa mga isla ng Australia at parang laging nakangiti. Kayang mabuhay ng quokka sa kaunting tubig at likas silang curious at palakaibigan. Sa Zootopia 2, si Foosbee ay sobrang palakaibigan, parang taong laging handang makinig, umunawa at tumulong. Isa pang interesting na character si Anthony, nagbebenta ng illegal na gamit na anteater na hango sa sikat na higanting anteater. Nakakatuwang malaman na ang hayop na ito ay walang ngipin sa totoong buhay dahil hindi niya ito kailangan. Ang dila niya ay sobrang haba, umaabot ng hanggang 60 sentimetro, malagkit ito na parang double-sided tape at sa ganitong paraan nakakakain siya ng libu-libong langgam at anay araw-araw. Mahaba rin ang nguso niya at napakabalahibo ng kanyang buntot. Nakakatuwang impormasyon kay Anthony, ang pangalan niya ay galing sa laro ng salita mula sa kanyang uri. Sa wikang Ingles, tinatawag itong anteater, kaya bagay na bagay kay Anthony ang pangalan niya.
At syempre, narito si Nibbles Maplestick, ang madaldal na beaver na eksperto sa mga reptilya sa Zootopia 2. Eksperto sa pagputol ng kahoy ang mga kaibigang ito dahil matitibay ang kanilang ngipin, kaya rin nilang putulin ang daliri mo. Organisado sila na parang professional sa construction worker, marunong ding lumangoy at maglakad sa lupa ng madali. At hindi natin makakalimutan si Gary ang ahas, na noong una ay inakala naming kalaban pero hindi si Gary. Siya ay hango sa Trimeresurus insularis, isang magandang viper na matatagpuan sa mga isla ng Timog Kanlurang Asya. Ang ahas ay may heat sensor na tinatawag na PITS, parang infrared camera, na tumutulong sa pagdetect ng init at paghuli kahit madilim. Sikat siya dahil sa kanyang matingkad na kulay na berde-asul at sa kanyang estilong pamumuhay sa mga puno, palagi siyang nakasampa sa mga sanga at pinagmamasdan ng lahat. At kung nagtatanong kayo, oo, sobrang makamandag siya. Ang katotohanan na inisip nating lahat na si Gary ang kontrabida sa una ay nagpapakita lang ng takot ng marami sa atin sa mga ahas. Dahil napag-uusapan na ang malalaking hayop, hindi pwedeng kalimutan ang walrus. Maari itong tumimbang ng 1,500 kilo at umabot sa 4 na metro ang haba. Ginagamit nila ang kanilang pangil para umakyat sa yelo at gumawa ng espasyo. Kapag nagsasama-sama sila dahil sobrang palakaibigan sila at nagtitipon sa malalaking grupo. Ang bigote nila ay nagsisilbing sensor para makahanap ng tahong sa dagat at kaya nilang kumain ng libo-libo araw-araw. Sa pelikula, astig ito dahil gustong ipakita ng Zootopia 2 ang mas kakaibang mga hayop at bagay na bagay ang dambuhalang walrus. At tuloy-tuloy sa mga kakaiba pero astig na karakter, nandyan din si Official Paul, ang namamahala sa bahagi ng impormasyon sa Zootopia 2. Hango siya sa mall, mga hayop na halos buong buhay ay nasa ilalim ng lupa. Sa totoong buhay, sobrang liit ng mga mata ng moles dahil hindi nila ito ginagamit. Puro kadiliman at lagusan lang mundo nila. Ang balahibo nila ay ginawa para hindi dumikit ang lupa kahit saang direksyon, parang laging perpekto ang kanilang buhok. At ang pinakaastig, meron silang superpower na tinatawag na Eimer's organ na nasa kanilang nguso na nagbibigay sa kanila ng kakayahang maramdaman kahit ang pinakamaliit na galaw sa ilalim ng lupa. Parang may built-in silang radar. Kaya oo, may sense talaga na sa pelikula, ang kaibigang ito ang eksperto sa mga sistema. Nakatago siya, nadedetect niya lahat at mabilis siyang magtrabaho nang hindi siya nakikita ng iba, parang isang mole. Siya nga pala kung hindi nyo napansin, ito ay isang reference kay Hideo Kojima, ang lumikha ng Metal Gear at Death Stranding, ang pinakamagaling na wind dancer. Ang alkalde gwapo at may dating. Hango siya sa isang kabayong Clydesdale, isang lahi mula sa Scotland na kilala sa pagiging napakalaki at sobrang elegante. Ang mga kabayong ito ay maaaring umabot ng halos 2 metro ang taas at halos 1 tonelada ang bigat. Kaya kapag may dumaan na isa, lahat ay napapalingon. Ang pinakakilalang detalye nila ay ang balahibo sa kanilang mga paa, yung parang buhok na parang nakabota sila. Karaniwang kulay nila ay dark brown, minsan itim at kadalasan may puting marka. Parang bida ang dating nila tulad ng kabayo. Dahil kabayo sila para sa presentasyon, madalas marunong silang mag-trick gaya ng pagbibilang gamit ang paa tulad sa pelikula. Ang opisyal na Razorback sa Zootopia 2 ay hango sa isang ligaw na baboy ramo, isa sa mga pinakamatibay at matatag na hayop sa kalikasan. Ang mga hayop na ito ay may malalaking pangil, maskuladong katawan at balahibong parang baluti, kaya parang maliliit na mabalahibong tangke talaga sila. Kaya nilang tumakbo ng hanggang 40 kilometro kada oras, kaya siguradong aabutan ka nila. Nakakagulat ang talino nila, halos parang aso, at sa maraming lugar nagiging mapaminsala sila, sinisira ang mga pananim, nagbubuhat ng mga bato, naghahanap ng pagkain, at nagdudulot ng kaguluhan. Kahit saan sila dumaan, kapag inistorbo mo sila, susugod sila na parang nasa isang video game, kaya bagay na bagay talaga ito sa Razorbacks. Malakas, hindi mahulaan o mapigilan. At may ganong dating na kapag may humarang sa akin, ako ang uunang dadaan, tapos susunod naman tayo sa mga zebras, na syempre ay ang mga zebra, isa sa mga pinakasikat na hayop na nagkaroon tayo sa SE. Sa mga pelikula ng Hollywood tulad ng paglabas ni Marty sa Madagascar, palagi nilang gusto na magkakasama at madalas silang gumagawa ng mga nakakatuwang bagay. Sobrang babagay ito sa nakita natin sa pelikula tungkol sa mga zebra, na palagi silang gumagawa ng mga sobrang nakakatawang bagay. At sa huli, meron tayong digdig na naipit sa tuba.
Ang tunay na pangalan ng mga hayop na ito ay Madukwa, pero mas kilala sila bilang Digdig dahil sa tunog na ginagawa nila kapag nagbababala sa iba ng panganib. Sobrang liit at gaan nila, halos kasing laki lang ng isang katamtamang chihuahua, kaya naman nagkasya siya sa tuba at kinailangan pa nilang gamitin ang elepante para mailabas siya. Isang nakakatuwang impormasyon, si Dwayne Johnson, mas kilala bilang The Rock, ang nagbigay ng boses niya sa version ng Ingles. Sakto ito para sa isang biro na ikinukumpara na si The Rock ay napakalaki habang ang Digdig ay sobrang liit. Ayun mga kaibigan, ito lahat ng karakter ng Super Utopia 2 sa totoong buhay. Mag-like at comment kung gusto ninyong part 2 at sabihin kung sinong karakter ang gusto ninyong makita.